Nagtalo naman ang ilang senador kahapon dahil pa rin sa isyu ng maanumalyang flood control projects. Samantala, dumipensa naman si Senador Joel Villanueva sa mga akusasyong ibinabato sa kanya. Nagbabalik si Daniel Manalastas sa sentro ng balita. Siguro kung yung Napoles cases nauwi dun sa halip na absuelto kulong, baka hindi na nangyari itong mas malaking kurakot. Plunder yung mga kaso nun nakakulong na nga pero naabsuelto. Isa yan sa mga binitawang pahayag ni Senador Kiko Pangilinan sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee hinggil sa anomalya sa flood control. Bagay na tila hindi nagustuhan ni Senador Jinggoy Estrada, kaya naman kinumpronta niya si Pangilinan at umabot ito sa plenaryo. With due respect, such statements are not only unfair, they are malicious and utterly uncalled for. Mr. President, let me put on record. Hinarap ko po ang mga kasong isinampa sa akin. Ngunit, hindi ko pahihintulutan na ang kasalukuyang issue ay gamitin upang idikit muli sa akin ang mga maling paratang at sadyang impluwensyahan ang opinyon ng publiko. Sumagot si Pangilinan at humingi ng pangunawa. Wala pong personalan gaya ng nabanggit ng butihing senador, wala po tayong pinangalanan. Humihingi tayo ng unawa. There was no intention of maligning any senator with that manifestation. Pero sa Estrada, tila hindi pa rin nagpaawat. Sino ba pinatatamaan mo? Di ba? It's very obvious that I was being alluded to. Remember, Mr. Senator Pangilinan, that I was acquitted by the court. Are you questioning the decision of the court acquitting this representation? You're a lawyer. I'm not. You shouldn't be talking that way. Dahil mukhang tumataas na ang boses ni Estrada, pinasuspindi muna ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri ang sesyon. Tumayo rin si Senador Joel Villanueva para palagan ang mga akusasyong pinupukol sa kanya sa nangyari sa hearing. Let me state this clearly at the very start. I am fully prepared to be investigated on these allegations. I have nothing to hide, and I welcome any inquiry that will bring out the truth. Inamin ni District Engineer Alcantara na may tulong daw siyang pinaabot, pero hindi po sa akin, sabi po niya. At siya na rin po mismo ang nagsabi na wala po akong alam doon. Mema lang, may masabi. Usap-usapan naman ngayon ang mga pahayag na ito ni Senador Erwin Tulfo na bagay na sinang-ayunan ni Justice Secretary Boying Remulla. Dito po sa mga kontraktor, mga opisyal, isole ninyo ang pera ng taong bayan. Hindi po batas ang pinag-uusapan. Wala ho tayong pakialam sa batas na yan. Sometimes, you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Yes, sir. Pati yan ay natalakay din sa plenaryo matapos ungkatin ni Senador Robin Padilla. Napakalulungkot po kung ganito ang ating pagbibitaw ng mga salita na we can bend the law. Ipakita po natin na ang kalooban ng taong bayan ay maaaring maisakatuparan ng alinsunod sa balangkas na makaturungang pag-iiral ng batas. Pero paliwanag ni Tulfo, narinig niya ang sigaw ng taong bayan matapos sa mga kilos protesta nitong weekend na panawagang ibalik ang kanilang pera. Is our law higher than the voice of God? Is our law higher than the voice of the people? Mr. President, the law is supposed to protect the people. What we are asking, Mr. President, is the return of the value of good faith. Ayusin natin sa gobyerno ang ating mga trabaho, iwasan po mahulog sa korupsyon. The people are demanding that these people, contractors, DPWH officials, including politicians who made wealth, kumita po sa flood control na kung maaari isoli nila ang kanilang ninakaw sa bayan.
Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.